Pasintabi po mga kapuso na recover ng mga pulis ang bangkay ng mag-ina sa San Carlos City, Pangasinan. Posibleng ilang araw ng patay nang matagpuan ang katawan ng 42 anyos na babae at 13 anyos niyang anak sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Payar. Nagtaka raw ang ilang kaanak ng mga biktima dahil ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay ang mag-ina. Nangangamoy na ang mga bangkay nang matagpuan. Negosyante ang babae at may live-in partner. Inaalam ng otoridad ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Isang kapatid natin ang pinatay ng kanyang kinakasama sa San Carlos City sa Pangasinan. So, sis natin siya. Nakalimutan ko lang yung chapter pero kalat na pati yung anak niya na ginahasa at pinatay rin. 21 na saksak sa bata, 19 sa nanay, tas yung panganay na anak na hindi napatay dahil lumipat doon sa tiyuhin ay minomolestya naman kaya lumipat doon sa tiyuhin kaya't siya ay nakaligtas. So napakalungkot na pangyayari sa ating kapatid. Ngayon wanted na yung manhunt na ginagawa dahil sa sobrang kalunos-lunos. 3 days na yung bangkay ay nasa bahay. So siguro nangamoy na or nagtataka yung pamilya kung bakit hindi lumalabas yung mag-ina. So pakinggan natin yung balita. Inantad ng saksak hanggang mapatay ang mag-ina sa San Carlos, Pangasinan. Person of interest ang kinakasama ng pinatay na nanay. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Wala ng buhay na matagpuan ang mag-inang sina Amelia Parisok, 42 anyos, at bunso niyang anak na si Baby Love, 13 anyos, sa kanilang tahanan sa San Carlos City, Pangasinan nitong September 15. Ang dalagita, tad-tad ng 21 saksak sa katawan. 19 na saksak naman ang tinamo ni Amelia. Lumabas na 3 araw na pala silang patay ng puntahan ng mga otoridad. Nakaligtas naman sa krimen si alias Dayan, 15 anyos, panganay na anak ni Amelia. Tumira kasi siya sa kanyang tiyuhin matapos umanong molestyahin ng kinakasama ng kanyang ina. Yan si Melor Mark Corpus, na siya ring person of interest sa pagpatay kina Amelia at Baby Love. Kwento ng kaanak ng mga biktima, unang nagsumbong si Dayan sa kanyang ina ukol sa pangahalay ng amain. Ang problema, hindi siya naniwala. Mga gano'n na nangyari sa mga anak ko. Pagkasumbong ni Dayan sa ibang kaanak, nagsampa agad sila ng reklamo rape laban kay Corpus noong Agosto. Nang imbestigahan na yan ng mga pulis, lumabas na ginahasa rin ni Corpus si Baby Love. Doon na naniwala si Amelia sa sumbong ng kanyang anak at agad na dumulog sa NBI. Makalipas ang ilang linggo, napaslang na sila ni Baby Love. Lumabas din sa record. Pero nakakapagtaka, bakit may reklamo tapos inabot ng linggo hanggang sa mapatayan na? Parang, di ba dapat pag may reklamo na, hindi na abuti ng ganong katagal para arestuhin yung suspect doon pa lang sa pangahalay doon sa panganay, di ba? So bakit parang inabot ng linggo, ilang linggo hanggang sa mapatay na yung mag-ina? Yun ang nakakapagtaka doon, ano? So hindi ko alam ang batas o ang proseso, pero parang may mali. Nagbabase lang ako dito sa balita ng PNP na may nakabinbin pang rape case si Corpus sa Urdaneta City, Pangasinan. Hindi nagpapakita ngayon si Corpus sa biktima matapos ang krimen. Hindi daw siya So meron pa siyang kasong rape. So bakit siya nakakalabas at nakakagawa pa ng krimen hanggang sa yan makapatay na, di ba? Dapat dyan, inaano na agad, pag may reklamo, imbestiga agad, tsaka hinohold ka agad nila kasi krimen yung yung ina-accuse sa kanya, rape, di ba?
Dati nga binibita yung rapist eh. So ba't nagkaganon? Nagtataka lang ako. Kasi syempre umabot pa sa ganyan na hindi dahil sa SRB ako. Alisin natin pag-SRB bilang mamamayan. Bakit umabot pa sa ganyan? Na may kaso siyang rape, tapos inabot ng ilang linggo. Na-rape na naman nakapang-rape na naman ang bata, tapos nakapatay pa. Pumatay, hindi nakapatay, pumatay talaga, sinadya. Sa lamay ng mag-ina, tuloy ang manhunt operation laban kay Kaya hindi Corpus. talaga pupunta sa lamay yun. Nagbabalita mula Siya ang sa suspect frontline. eh. Jenny Siya ang Domon, gumawa eh. News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag mag- So grabe no. Parang talagang mabagal ang proseso na nangyari, kaya umabot sa ganyan. So nakikiramay po ako sa aming pamilya ng aming sis, lalo na dun sa anak. Pero anak, wag kang mawawalan ng pag-asa. Makakaya mo yan, may pamilya ka pa. Tsaka alam mo, sa totoo lang, meron akong istoryang napanood dito sa Amerika yun. Ito naman yung parang siraulo na lang na tao, yung gumawa, yung pumatay. Pinatay yung tatay niya, pinatay yung nanay niya, martilyo ginamit. Pero ano rin yun, nakalabas din sa kulungan yung suspect. So bali, pinasok sila sa bahay, 3 sila magkakapatid, pinatay nanay, tatay, tapos yung panganay na lalaki. So natira, 2 sila, bata-bata pa, lalaki, at saka yung bunsong babae. Kinuha sila ngayon nung killer. Tapos dinala sila dun sa isang liblib na lugar kung saan walang makakakita sa kanila talaga. Unti-unti tinotorture yung kapatid niya na nakikita ng batang babae hanggang sa mamatay yung kapatid niya. At bata pa yung babae talaga. Tapos minsan nagkamali yung killer. Papatayin na rin siya, pero parang pinapatagal muna. Parang inaalagaan muna siya, tapos tinatakot na siya na alam niya papatayin na siya. Pero minsan nagkamali yung killer na pumunta sa city. Kasi missing na. Di syempre, nakapaskil na sa lahat na missing siya. Yung bata. Tsaka yung isang kapatid. Ngayon, pumunta sa parang restaurant, bumili ng pagkain yung killer at saka yung bata. Ngayon, yung isa sa cashier, sa kahera na nagtitinda dun sa restaurant, namukaan yung bata. Sabi niya parang ito yung yung batang nawawala. Na pinatay nga yung pamilya. Tapos ang nangyari, dinidelay nung kahera yung pagpamili nung pero tumatawag na sila sa otoridad. Tapos yung bata mautak din, hindi siya natakot, hindi siya nagpapahalata. Kasi siguro traumatized na siya, so yung pinaka-instinct niya ay mailigtas ang sarili niya. At with the help of God, nailigtas siya dahil doon sa kahera na yon. Nahuli yung killer at nakulong. Pero yung trauma ng bata is hindi nawala sa kanya. Pero alam niyo ang nangyari sa kanya? Na nagkaroon ng turnaround ang buhay niya. Nakapag-asawa siya, nagkaroon siya ng mga anak. At yung asawa niya, mahal na mahal siya. Ibang klase yung istorya. Tuwan-tuwa ako dun sa istorya. Para bang yung feeling mo is talagang yung hope, dapat hindi tayo mawalan dahil meron pa ring Diyos
na nakabantay sa atin, nakatingin sa atin. Talagang marami lang talagang masasamang tao. At tayo ay merong free will na gawin ang gusto natin. Kung gusto natin maging masama o mabuti, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Pero lahat yan may kabayaran o may kapalit. Kung mabuti man o masama, may kapalit. Kung mabuti, mabuti ang kapalit. Kung masama, masama din ang kapalit. So, sa anak ng aming sis, huwag ka mawawala ng pag-asa. Alam namin na masakit, pero ang payo namin is stay strong and live your life because you never know what's up ahead your way. Always pray and always look for the bright side of things, of life. Ito po ang inyong Brad Vlog sa mga kapatid dyan sa San Carlos City. Nakikiramay po ako. Brad Vlog po, Alpha Epsilon, Pandacan, Manila. Out.